Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng ICI kaugnay sa flood control projects at iba pang infrastructure projects sa bansa, makaparayan po natin si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Magandang umaga po. Good morning po, Igan, at magandang umaga rin po sa inyong mga taga-pakinig. Nasa kalahati na ba ang investigasyon ng ICI ukol po dito sa mga maanumalyang umanong flood control projects? Bali, sa ngayon po ay ang tinututukan po natin yung 421 na cases na naibigay na po sa atin ng PNP, AFP po. So we are now ongoing na po yung technical validation. We'll be having a meeting with the different engineers ng AFP, PNP, as well as yung mga volunteer engineers para puntahan na po nila yung mga respective areas na na-identify po ng 421 nationwide po. So hindi pa ho beripikado sa kabuuan yung 421 na ghost flood control projects? Na-verify na po yun physically by our PNP, AFP, yung DepDev. Opo. DepDev. Ngayon po, ang next phase po kasi dyan is yung technical validation po. Opo. Wherein yung engineers na po ang magsasabi po na ito pong mga to ay non-existent at talaga pong ghost projects po. Wala talagang walang ginawa? Yes, opo, na walang ginawa po. And then after po noon, papasok na po tayo dun sa second week wherein yung case build up na po ng ating mga investigador. And then pagtas po noon is the referral po sa nagagawin po ng ICI sa ombudsman for them to see kung merong probable cause, and then siyempre sila na rin po ang mag-file dun sa Sandigan Bayan po. Opo. Posible po bang madagdagan o mabawasan pa yung bilang na yan? Definitely po, ang nakikita ko po dito is madadagdagan. Opo. Out of the 29,000 nga po na-identify na flood control project, bali 8,000 po yung na-validate physically ng ating mga AFP, PNP, and yung DepDev. Opo. So, madadagdagan ko kasi po, nagbabacktrack po yung ang kino-cover po kasi natin dito is the 2016 to 2025 po. Opo. So, madadagdagan po yan, Igan. Opo. Yung DOJ po ay nagsampa na ng kaso sa ombudsman, sa ilang mga personalidad. Sa ICI ho, kailan daw ho makikita ng publiko yung pagsasampa ng reklamo sa mga isinasangkot dito sa flood control projects? Ito nga po, Igan, yung pinakita po natin yung process flow nung Lunes. Opo. So definitely po pag na kumpleto po lahat yung at yung mga reports po ay darating po sa amin, tuloy-tuloy po yung proseso and yung sa pagsampa po ng kaso. Opo. Kausap nga po ng publiko na naiinip na at pagkatapos sa issue ng hindi pa ito live streaming, go ahead po. Siguro po huwag pong mainip po ang ating publiko. Kung sinaman po ay nababagalat, sinisigurado lang po ng ating mga commissioners na lahat po ng mga anggulo ay tinitignan para nang sa ganun ay yung pong mga isasampa na kaso po sa lahat po ng mga sasampahan ay sigurado ho na matibay po ang ating mga ebidensya. Opo. So, tawagan din po kami na pagtiwalaan po natin yung ating tatlong commissioners. Opo. Magagaling po sila. Ako nakita ko po mismo habang ako nakikinig sa kanilang mga talakayan. Opo. And they want really to cover everything, to include po yung mga recommendation para hindi na humaulit ang mga ganito pong pangyayari sa mga susunod po ng mga panahon. So dito po ay kung may maitutulong po ang publiko na magkalap po ng ebidensya po para po sa lahat ng mga inaakusahan po, the ICI would appreciate it very much at it will speed up po yung mga ongoing na investigation po na ginagawa po ng ICI. Opo. Napakarami po ng mga infra and flood control projects na kailangan imbestigahan. Kailangan po natin ng pagtulong-tulungan po ito. Hindi lamang po ng ICI but lahat po ng mga Pilipino. To include po yung
yung mga nagpro-protesta. Kaya nga po sabi ko sa kanila na iparinig na po natin sa taong bayan ang gusto po natin mangyari. This time, tulungan po nila yung ICI na magkalap po ng ebidensya. At again, pagtiwalaan po nila itong tatlong commissioners na to dahil ang gagaling po nila. Hindi ho matatawaran ang kanilang competency, expertise, as Opo. well as yung character po sa pag-iimbestiga po nito. Maraming salamat po. Sino-sino po ang posibleng ipatawag pa ng ICC at paano na yung contempt charges laban kay dating Congressman Saldico na hindi dumalo kahapon? Gaya po nung sinabi po ng ating spokesperson po na si Attorney Brian, magpapile po ng petition sa tamang korte po Opo. para sa gawin po ng warrant. So sa mga ipapatawag po, lahat po ng mga nababanggit at pinabanggit po at babanggitin pa, lahat po yun ay i-cover po ng ICI. Opo. Kaya nga ho, hinihingi po ng ating mga kasamahan po dito ay kontihong pang-unawa, but definitely we will come up with a strong case kahit sino man po ang tatamaan. Opo. Gaya po sinasabi po ng ating Pangulo na wala po tayong i-spare po sa investigasyon po na ito. Okay. Maraming salamat po, ICI Special Advisor Rodolfo Asurin Jr. Ingat po. Maraming salamat po, Igan, at mabuhay po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.